Vice President Inday Sara Duterte nakahanap ng bagong kakampi. Aray ko, iyak ang mga Talyanista dito. Aba, syempre, parami ng parami ang kanyang mga supporters. Dinumog na naman ang maganda at magaling na Vice Presidente. Kakaiba po ang dumumog dito. Mga principal sa ginanap na ika-43rd Training and Development ng mga principal. Naku, anak ng kamuti, iyak dito si Angara. Grabe no, mahal na mahal talaga ng mga guro. Itong si Vice President Inday Sara Duterte. Parang sinakluban ng kalungkutan itong si Angara ng buhay nila ngayon. Anak ng kagwang naman kasi, no? Mantakin mo, si Angara ang DepEd Secretary, pero si Vice President Inday Sara Duterte ang dinumog ng mga principal. Aray ko bayot. Magandang tanghali po sa ating lahat. Pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Aba, syempre, Bisdak Historiador, pangalawang YouTube channel ko po, o resort channel ko lang po yan, pa-subscribe. Alam nyo po, sa sobrang daming atake po, mga black propaganda sa Vice Presidente. Merong impeachment dyan sa Kongreso, pero hindi po matinag-tinag itong naturang Vice Presidente at lalo pong dumami ang kanyang mga supporters at hito ngayon nakakuha pa ng suporta, no, sa isang dating Associate Justice dyan sa Supreme Court. Ito ay binira ng Associate Justice ang impeachment labang kay Inday Sara dyan sa Committee on Justice sa House of Representatives. Ayon po sa naturang Associate Justice, masyado na daw umabuso ang mga House of Crocodile Farm sa ginawang impeachment labang kay Vice President Inday Sara Duterte. At nakarang araw nga ho, formal na po nagpetisyon itong si Vice President Inday Sara sa Korte Suprema upang ipatigil at maglabas ng TRO para pigilin ang impeachment ng mga buhaya na sarswila lamang ho ito, publicity, para lamang masira si Inday Sara Duterte at anak ng kagwang, yung witness pa nila, kidnap for ransom group. Walang katuturan, paninira lamang kay Inday Sara, pero iwan po natin kung maniniwala ba't makikinig itong mga buhaya dyan sa Kongreso, kagaya ni Laila de Lima, Cookie, Okika, Cookie Ridon, at siyempre yung nakatabingi yung panga. Mag-anak ba yun ni BBM? Ito, pakinggan po natin itong bagong kakampi ni Vice President Inday Sara na dating Associate Justice ng Korte Suprema. Pakinggan po natin. Para mismo kay retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, masyado nang babad sa media ang impeachment hearing ng Kamara laban kay VP Sara. May komento rin ang isa sa framers ng 1987 Constitution sa paghahambing sa kaso ng bise sa nabasura ng impeachment ni PBBM. Sang-ayon si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sa hirit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na tila nagiging fishing expedition na ang House impeachment proceedings laban sa bise. Ang masusing pagbusisian niya sa SAL-E ni Duterte ay trabaho na ng Senado. There's a limit to what they can subpoena. Essentially, they should not try to improve the evidence submitted by the complainants. They should examine what are the evidence submitted by the complainants. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, giniit ni Ascuna na dapat low-key lang ang mga pagdinig ng House Justice Committee. Nagiging teleserye na raw ang impeachment proceedings sa bansa. In the origin of impeachment in England, it was a substitution to revolution, alternative to revolution. In the United States, they adopted the same idea of impeachment in order to be a substitute for violence, according to Benjamin Franklin. Before they used to assassinate the officials, now they just impeach them. So it's a substitute for violence. In the Philippines, it's becoming a substitute for teleserye. So it's becoming entertainment. Sa April 14, nakatakda ang susunod na pagdinig ng House Justice Committee. Hindi pa tiyak kung sisikot si VP Sara, pero inaasahang dadalo ang sinagpinang abogado niya na si Attorney Michael Poa. Ayan mga kabisda. Pinayagan ng Korte ang hiling ng House Justice Committee na dumalo sa impeachment hearing ni VP Sara ang nagpakilalang bagman niya na si Ramil Madriaga. Inaasahan ng kanyang attendance sa susunod na pagdinig sa Martes, April 14. Pinayagan siyang dumalo sa kondisyon na may kasamang jail escort mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Una nang itinanggi ng bise na kilala niya si Madriaga. Ayan po mga kabisdak, yung sinabi ni Ascuna, pabor po ako dito, yung sinabi niya na yung gawain po ng impeachment court, no? Na Senado po yung tinutukoy niya na impeachment court, na sila lamang ang tanging makapagsubpina kung ano-ano ba ang gustong isubpina kagaya po ng salin at kung ano pa bang dokumento. Dahil yung Committee on Justice ay ipinagbabawal po yan, kaya nagiging comedy na itong yung impeachment proceeding labang kay Vice President Inday Sara na ginagawa ng Committee on Justice sa pangunguna po ni, may utang din kay Inday Sara yan si Luestro. So dito pa lang sabi ni pabor na ho dito si Ascuna, dating Supreme Court Associate Justice. Nagsampa po ngayon ng petisyon si Inday Sara, di lalong kakatigan. Iyak na naman ang mga buhaya nito. Tungkol naman po dito sa kay Madriaga, anak ng kamuti.
Kahit 10 Madriaga pa ang paipadala nyo dyan sa Committee on Justice, walang maniniwala dyan ng mga Pilipino. Siguro, kayong mga komunista dyan sa Kongreso, sa Committee on Justice, na may mga utang kay Vice President Inday Sara, maniniwala kayo dyan sa kriminal. Sino ba ang mas kapanipaniwala? Yung 18 na soldiers o itong kidnapper na si Madriaga na bata ni Trillanes at ni De Lima? Baliktad ng panahon ngayon, no? Yung salin kasi ni Vice President Inday Sara, mukhang okay rin po yung paliwanag ni Mike Defensor Santiago na ito ay ginagamit ng ombudsman, no, laban sa Kongreso. Kumbaga, saywar yung datingan na pag-aakala natin ay si Boyeng bumabalikwas na. Parang ano pala yun, estratehiya ng Marcos admin, no? O sige, parang ito yung point ni Mike Defensor na kung hindi po ninyo ibibigay ang salin ninyong mga kongresista ay kakasuhan namin kayo, di ba? Ganun ang mga panakot. Tapos pag hindi kayo bubuto, no, para ma-impeach si Inday Sara, parang ganun yung punto ni Mike Defensor, ay isa publiko namin ang lahat ng mga salin ninyo. At malalaman ng taong bayan ang mga ninakaw ninyong pera galing sa kaban ng bayan, yung mga unexplained wealth ninyo. At kakasuhan namin kayo. Parang ganun ang punto dyan ni Boyeng, no? At yun din ang parang paliwanag ni Mike Defensor patungkol sa salin. Pakinggan po natin itong sinabi ni Mike Defensor. Narito. May agam-agam ang isang dating kongresista at miyembro ng gabinete sa kautusan ng Office of the Ombudsman na i-release ang salin ng mga kongresistang kanilang iniimbestigahan. Alamin kung bakit sa report na ito ni MJ Mondejar. Sa linggong ito, kung hindi namin nakuha yung mga salin na una namin hiningi, ay sususpindihin ko po siya. Yan ang babala ni Diba? Ombudsman Boyeng Rimulya kay House Secretary General Cheloy Garafil kung hindi ilalabas ng Kamara ang mga hinihingi niyang dokumento. Ito ay ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresistang kanilang iniimbestigahan. Kabilang dito ang mga congressmen na sangkot sa mga anomalya sa flood control. Trabaho naman ng ombudsman yan at maganda tinitingnan nila yung mga salin. Medyo, ang akin lang kasi, meron tayong impeachment na pinagdadaanan ngayon. Questionable naman ang timing ng salin request para kay dating Congressman Mike Defensor. Kasalukuyang dinidinig ng House Committee on Justice ang hirit na impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Ito na ang ikalawang tangka sa Kamara para ipa-impeach ang bise matapos ideklarang unconstitutional noong 2025 ang unang reklamo. Kailangan naman ang hindi bababa sa 106 na kongresista mula sa mahigit 300 congressman para maaprobahan ang impeachment case sa Kamara. Sa Senado, kailangan hindi bababa sa 16 na boto mula sa 24 ng mga senador para sa conviction. Sa cloud ng kapangyarihan ng ombudsman na imbestigahan ng mga senador at kongresista na sila naman ding nagpapasya sa usapin ng impeachment. Hindi ko sinasabing si Boyeng, si ombudsman, pero baka naman may mga ilang tao sa gobyerno na gamitin ito para i-weaponize. Na gamitin ito para takutin yung mga kongresista na pagka kayo hindi bumoto, ay kakasuhan namin kayo. Noon naman binanggit ni Botas Representative Toby Tiangco na inalok umano ng funding allocations ang mga kongresista kapalit ng suporta sa first impeachment ng VP. Ginamit raw dito ang unprogram appropriation sa national budget, bagay na itinanggi naman ng Malacanang. Baka siguro yung budget medyo hirap sila ngayon dahil nga may mga krisis tayong kinakaharap, wala silang pambigay sa mga kongresista katulad ng mga nangyari ng mga nakaraang araw, wala na mga maleta na ubos na. Baka ito na yung gamitin na takutan na. Pinayuhan naman ni Defensor ang mga kongresista na pag-isipang mabuti kung susuporta o hindi sa impeachment. Bilang nagsilbi ng 9 na taon sa Arroyo Cabinet, iginit ni Defensor na bilog ang mundo, lalo na sa politika. Sa ating mga miyembro ng Kongreso, tingnan po nila na mabuti yan. Hindi permanente ang sitwasyon natin. Magbabago po ito. Darating ang panahon, magkakaroon ng paghusgahan tao. No? At pagkamot po pa si VP Inday Sara, di ba? Kaya dapat ang maging desisyon ng mga kongresista ay huwag sila magpatakot. Ang dapat desisyon ng kongresista kung ano yung dapat at kung ano ikakabuti ng ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondejar, SMNI News. Mukhang tumpak dito si Mike Defensor, parang nagiging sandata ng Marcos admin itong salin nga ng mga kongresista. Kasi nagulat po tayo ngayon, under Marcos admin yung salin ng mga buhaya ay hindi po hawak ng ombudsman. Anak ng kagwang hawak ng Solicitor General. Dapat yan po ay nasa ombudsman yan. Hindi dapat hawak yan ng Kongreso. Lahat po ng salin ng mga government official, nasa ombudsman ho dapat yan. So paano po nangyayari na yung salin ng mga buhaya ay hawak din nila? Edi useless din po yung ginagawa ho nilang salin. Pero ang lakas ng loob nila na ipalabas ang salin ni Vice President Inday Sara Duterte. Dapat magiging patas ho ito. Ilabas yung salin ng mga buhaya kasi sila naman ang gustong ipalabas ang salin ni Inday Sara. Unahin muna nila yung mga salin nila, lalo na itong si Cookie Ridon at si anak na Luistro, Laila Di Saba, pero si Tabi, no? Ilabas niyo po yung mga salin ninyo para malaman po namin kung gaano kayo kakawatan. Kung ilang malita talaga ho yung na-deliver sa inyo mga animal kayo. Pero sabi ni Mike Defensor, wala na daw malita, naubos na. Pero ngayon, magkakamalita muli sila, ha? Sa nangyayaring crisis ngayon, merong state of energy emergency, unlimited ang paglalabas ng pira ng bayan. So ngayon, wala nang monitor po yan. Mukhang magagamit pa ho nila yan sa impeachment laban kay Vice President Inday Sara. At mukhang makakuha pa ng numero ang mga buhaya, animal, no? 106 po ang kailangan nila, no, para ma-impeach si Vice President Inday Sara dyan sa Kongreso. Pero malabo po yan. Aakyat sa impeachment court at saka malabong makakuha sila ng numero. Nung una, akala nila kayanin nilang ma-impeach si Inday Sara. Kaso nga lang, may Supreme Court ngayon eh. Kahit na-impeach nila si Inday Sara, pagbubutuhan nila sa plenaryo,
Pero pagdating sa Korte Suprema, ideklara na namang unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Inday Sara. Ang daming grounds eh. Sobra-sobra. Yung grave abuse of discretion, yung mini trial, double standards, ang dami. Tsaka yung 1-year bar roll, ang haba ng grounds nila na nakitaan po ng depensa ni Vice President Inday Sara Duterte. Nandun na lahat. Kung ano po yung nakikita ng publiko sa ginagawa ho ng Committee on Justice, yan din po ang nakikita ng defense team ni Vice President Inday Sara. Siyempre, ang nangunguna dito si Ingrid Porton na paniguradong iyak ang mga hinayupak na ito. Pero kahit anong gawin po nilang impeachment kay Inday Sara, hindi po talaga yan matitinag. At wala na pong maniniwala dito sa mga kongresista. Yung una, nag-a-attempt sila, mukhang okay-okay yun. Pero by this time, malabo na ho. Naalala po natin na merong inilabas na survey, no? Yung WR numero sa presidential survey. Kung epektibo po yung paninira nila kay Vice President Inday Sara, di ho sana yung bagong labas na presidential survey, dumaos-os si Vice President Inday Sara. Kaso nga lang, ang layo ho eh. Nangunguna pa rin si Vice President Inday Sara, mantakin mo yan 36%. Sa kabuuang survey na ginawa ho ng naturang survey firm, lahat ay pabor kay Vice President Inday Sara na magiging presidente ng Republika ng Pilipinas. Yung undecided, papunta pa yan kay Inday Sara, 19%. O kay Kuya Bungo, mapunta pa yan kay Inday Sara. Nako, wala na. Ako sa akin lang, advice ko lang sa mga buhaya, lalo na ako sa mga kongresista na nagpapadala sa pera. Kung gusto pa ho ninyo ay, kumbaga, mabago ang buhay ninyo sa political career ninyo, matras na po kayo, tumigil na kayo, hindi kaya si Inday. Manahimik na lamang kayo, no chance na, sumuko na po kayo. Napalagbutan na po namin kayo. Tingnan yung pambato ninyo, Rafi Tolpo, Lene Robredo, pag samasamahin pa ho ninyo yung boto na yan, hindi pa rin uubra. Tingnan mo si Vince Dizon, anak ng Kagwang, 0.3. Pumalit kay Tambaluslos. John Vic Remulla, 0.3 pa rin, anak ng Kagwang. Ito po yung tingnan mo yung numero na yon. Dito ako sa pinakadulo magbabase. Vince Dizon, 0.3, John Vic Remulla, 0.3. Pambato po ito ni Bongbong Marcos ng administrasyon. Ito po yung mainit na mga pangalan na di umano'y tatakbo sa pagkapangulo sa 2028. Ito yung papalit kay Martin Romualdez. Bakit po ganun pa rin ang numero? Mataas pa nga si Martin Romualdez sa kanila, 0.7 eh. Pag pinagsama yung John Vic at Vince Dizon, hindi pa rin makatapat kay Romualdez sa 0.7. Ito yung patunay na yung gobyernong Marcos sinusuka ng taong bayan. Yung gobyernong Marcos ayaw ng mga Pilipino. Bakit ayaw? Anak ng Kagwang, walang legacy ang maganda. Naiiwan itong si Bongbong Marcos. Ano pong iiwan niya? Putang ina Kalbaryo. Kahirapan. Utang. Lagos projects. Presyo ng langis, anak ng Kagwang, mag 170. Crudo. Hindi na daw bababa. Tataas pa daw lalo. Inamin po mismo yan ni Garin kagahapon sa hearing. At posible daw magiging 200 pesos. At malabo na daw bababa sa sa dating presyo. Kaya ito yung salamin ng gobyernong Marcos. John Vic Remulla, Vince Dizon, bagsak na bagsak sa latest survey. Si Inday Sara, pangat ng pangat, lalong umangat. At lalong dumarami ang nagmamahal dito sa babaeng ito. Tingnan mo si Risa Hontiveros, nangarap, pumalit sa kay Tambaluslos na numero. 0.7. Walang mga kredibilidad kasi itong mga kagaya ni Hontiveros, John Vic Remulla, Vince Dizon. Walang mga ligasiya ang mga yan. Napag-uusapan lang naman sila dahil naninira sa mga Duterte. Alam mo naman, ang daming mga supporters ng mga Duterte na dagdagan pa ngayon. Kaya sumasakay sila. Pero sira kayo sa mga tao. Sira kayo sa mga butante at kailanman hindi ho talaga sila ibuboto. Sino bang buboto sa mga taong ito? Wala naman nagawa sa bayan. Kasi tingnan mo naman yung mga mukha na yan. Rapi Tolpo, Lene Robredo. Tangina, Rapi Tolpo, grandstanding lang sa Senado. Ano bang nagawa yan? Tahimik sa korupsyon. Tahimik sa mga flood control. Tahimik sa mali-malita. Kasi naambunan din pala sila. Alam mo, sa totoo lang, kung magiging patas lang ang investigasyon, hindi lang siyap ang tatamaan dito, pati itong mga tulpo, mag-ina. Pati yung anak, isipin mo yung anak, lumaklak ng alak na napakamahal sa abroad. Ito dali itong mga tulpo kung patas lang ang investigasyon sa sa flood control. Lene Robredo, ano bang ligasiya ni Lene Robredo? Nagiging vice presidente siya sa panahon ni Tatay Digong, puro lang naman paninira. Kaya Tatay Digong, wala siyang ligasiya. Bam Aquino, ano bang ligasiya ni Bam Aquino? Yung batas di umano niya na siya ang co-author? Kung hindi pa sa patungkol sa estudyante, sa edukasyon. Kung hindi dahil kay Tatay Digong, hindi rin mapirma. Kiko Pangilinan, ano bang ligasiya yan? Ito ang dagat, dagat. Nahatak lang yan dahil nasama kay George Garcia Budlat ang mata. Sinama ni Kukak. Sani Angara, lalo na nagkangiwi-ngiwi. Patangin na, ano bang ligasiya ni Sani Angara? Awards ng DepEd, sus ko Ginoo. Nakakatakot nga ho ngayon. Presidente, nakangiwi. No? Yung DepEd secretary, ngiwi. Risa Hontiveros, wala. Ito yung patunay na yung mga black propaganda ng mga kongresista dyan sa kongreso, hindi po umuubra. No? At ang mga tao, hindi po naniniwala kung ano man ang mga paninira nila sa mga Duterte. At kumbaga nakapagdesisyon na ang mga Pilipino kung sino yung kanilang pambato sa 2028. Kaya napaganda rin po yung maagang pagdeklara ni Vice President Inday Sara na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028 dahil ngayon pa lang nakahanda na ho
ang mga tao na gustong sumuporta kay Inday Sara. Lalo na ho dito, magugulat kayo, si Angara yung DepEd Secretary, si Vice President Inday Sara ang dinumog. Diyan sa ginawang 43rd training program daw ho ito para sa mga magiging principal. Ayan na ho. Hindi po magkamayaw ang mga gustong maging principal. Siyempre, may kasamang mga principal din po dyan. Narito po, nako, maingit ang mga bugok dito. Ayan na oh. Ayan na ho. Grabe yan. Ayan na ho, sigawan. Sobra pa sa artista. Oh, grabe oh, hiyawan. Ni Duterte. Oh, grabe oh. Mga teacher yan ha, mga principal. Oh, grabe yan. Oh, Duterte sila. Kaya dito si Angara. Yakan. Oh. Grabe yan oh. Wala na. We love you, Inday Sara. Sure win na talaga ito. Hindi pa eleksyon ko, ha? Grabe yan. Iyak na sila dito. Oh, tragis, oh. Dami. At sobra pa sa rockstar. Grabe, gim talaga si Inday Sara, eh. Ayan, eh. Grabe siya. Grabe oh. Ayan na oh. Grabe si Inday Sara. Bilib ako dyan. Dinumog talaga oh. Ng taong bayan oh. Grabe no. Ito yung gustong impeach. Gusto mahiya kayo dito. Grabe. Ito ay pang Pilipinas po itong training na ito ha. Ayan o. Buong Pilipinas po yan, mga representative ng iba-ibang lugar. No, nandiyan no, mga principal, soon to be. Grabe oh. Ito yung gustong i-impeach ng mga buhaya. O, tingnan nyo po, mga bubonistang tanganista, hindi kaya ito ni Bangag. Yung gustong i-impeach po ng mga buhaya sa Kongreso, yan o, VP Sara, President 2028, we love you. Tang na, walang ganyan sa BBM. Grabe, o, dinumog talaga. Yan na. May nanalo na. May nanalo na. May nanalo na. May nanalo na po. Tapos na ang eleksyon 2028. Ang nanalo, Inday Sara Duterte. Alam mo yung 2028 election, ang pinaglalabanan na lang yan, yung Senado na lang. At saka Vice Presidente. Yung Presidente tapos na. Tapos na ang eleksyon. Alam na ng taong bayan kung sino po yung ibuboto. Alam na po ng taong bayan kung sino yung next president. Si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi na matitinag, putang ina. Tingnan mo, kung kaya pa nilang pabagsakin si Inday Sara, hindi kung yung unang taon pa lang paninira kay Inday Sara, bagsak na si Inday, pero hindi po kaya nila. 32 million po yung bumoto dyan. Kaya malabo pong ma-impeach si Inday Sara. Isang nakakahiya po ito. Sa mga buhayang ito na yung i-impeach po ninyo, minahal ng taong bayan. Hindi po papahayag yung 32 million dito. At kayong mga kongresista na pipirma kay Inday Sara, kita nyo? Yung suporta ng tambayan kay Inday Sara, itlog kayo. Pagdating sa 2028, walang bubuto sa inyo. Masisira ang karera ninyo sa politika at kahirap-hirap mabalikan pa kayo. At makulong pa kayong mga hinayupa kayo dahil mga miyembro kayo ng malitagang. Yan ang magiging kapalaran ho ninyo. Tapos na ang eleksyon, yan ang maliwanag. Kumbaga wala nang debate dito. Wala nang pag-aalalabanan pa sa tuktok. Nanalo na po, nasungkit na po ni Inday Sara Duterte. Yung second place na lang yung paglalabanan ninyo. Kayo Leni Robredo, Hontiveros, yung second place na lang ho ang inyong paglalabanan. Pero yung pagiging presidente, tapos na po eh. Ang taong bayan nakapag-desisyon na ho eh. Tingnan mo ha, lalong nakakuha si Vice President Inday Sara ng maraming supporters. Kahit sa Ilocos, di ba? Sabi nila, solid north daw yung norte. Wala nang solid north ang norte. Ito patunayan po ni Kuyang Magsasaka.
na ang Norte ngayon ay hindi Marcos, kundi ang Norte ay Duterte. O, pakinggan natin si Kuya. Solid North? Tama naman kasi si Atty. Harold Respicio na wala na yung Solid North. Kaming mga Ilocano ang nagpapatunay na ang Solid North ngayon ay nakasuporta na kay Vice President Sara Duterte. Dahil alam na namin, hindi na kami magpapalinlang ulit. Alam na namin kung sino yung may malasakit sa bayan at sa bansa o sa taong bayan. Alam na namin yung nagtatrabaho ng tama, yung nagtatrabaho ng totoo, yung may pagsisikap sa bansa natin at sa taong bayan. Si Sara Duterte lang naman ang maasahan sa ngayon at pati sa 2028. Siya lang yung may katangian, mataglay para mapaunlad o umasenso o umarangkada at magningning ang ating bansa at makinabang lahat ng kababayan natin dito sa Pilipinas. Si Sara Duterte lang talaga ang may malasakit sa atin, sa lahat ng tao o taong bayan dito sa bansa natin. Sa Dutalakay, salamat, God bless po. Mura lang yung upo ngayon, walang pakinabang. Mura lang pero at least marami yung harvest. Pwede na rin. 6 pesos per kilo. Kawawa kaming magsasaka, no? Pero okay lang. Ganyan talagang buhay. Murahin mo si BBM, Kuya. Kuya, murahin mo si BBM, Kuya. Tangina, taga Ilocos pa naghihirap ngayon, baliktad nga eh. Alam mo mga taga Norting mga magsasaka, galit na galit kay Bangag. Ang kapatid ko, nasa Nueva Ecija, galit na galit lahat ng mga magsasaka kay Bangag. Simula nang dumating yung Marcos na yan sa buhay ng mga magsasaka. Yung mga magsasaka, excuse me po, puro pahirap na lang ang naranasan nila. Puro kahirapan. Alam mo yung upo sa 6 pesos ang kilo. Pero pagdating sa Maynila, sobrang mahal na. O, ayan po yung patunay na walang solid north. Meron, solid north. Yan ang maliwanag dyan. O, tingnan natin, pag-usapan natin yung mga pambato ng mga buhaya. Lene Robredo. May supporters din si Lene Robredo. Ito, pakinggan natin. Lap trip muna tayo. Lene Robredo, Sara Duterte. Si Lenny Robredo. Bakit si Lene, sir? Subok na si Lenny, palagi talo eh. Ano na? Palagi talo. Kaya hindi niya pipiliin mo. Okay, thank you, sir. Ang galing ni Kuya. Sinong pipiliin mo? Hindi, Sara, Lene Robredo. Lene Robredo. Kasi si Lene Robredo subok na. Akala ko naman subok na sa pagiging public servant. Subok na pala sa pagiging talo. Kaya mag-Lene Robredo sa animal. Bulboron pa. Yan ang supporter ng mga dilawan pinglawan, Lene Robredo. At saka, ang pure na mga dilawan talaga, hindi yan susuporta sa pambato ng mga dilaw. Dahil alam nila ay baka Marcos na ngayon ang mga dilaw. Yan ang patunay. Di ba? Si Atty. Rowena Guanzon, nandito ngayon sa grupo natin at talagang sumusuporta ho siya. Maaga rin nagdeklara itong si Atty. Rowena Guanzon. Dilawan, pinglawan ho ito. Pero wala na. Sinusuka na si Atty. Rowena Guanzon ng mga dilawan, pinglawan. Talagang binanatan siya nila ni Palsis, no? Palsis yung mukha, manas din yung mukha, no? Sa panahon ni Digong itong si Palsis ang payat, no? Ngayon sa panahon ni Marcos itong si Palsis ang taba. Nadilibira din kaya ito ng malita? Magaling talaga mag-alaga itong si Liza Marcos. Naalala ko noon, sinabi na no more criticism na daw ngayon eh. Hindi na daw uso. Kaya siguro dahil binubusalan lahat ng mga kalaban nila. Ay nagsitaba ng mga animal, no? Putangin na, nakakatulog pa ba kaya ito sa gabi? Matutulog sila yung kinikita nila galing sa kaban ng bayan. Yawards, no? At ito, pakinggan natin si Atty. Rowena Guanzon. Hindi daw talaga sila magmamarcos. Kiko D, pakinig ka. Ang tawanan sila doon. Dilawan, hindi kami magmamarcos. O, hindi nyo kami isama dyan, ha? Kiko, di, dahil lang Aquino ka, hindi ka pa nga! Tuli! Kiko D, hindi daw tuloy. Puta na si Kati Binago, hindi pa daw tuloy Kiko D. Patuloy ka muna daw, Kiko D. Para sa suporta si Atty. Rowena Guanzon kay Bangag, putang ng malabo. Alam mo dito ako humanga talaga kay Atty. Rowena Guanzon sa totoo lang, no? Na yung kanyang prinsipyo ba, no? Yung kanyang paninindigan hindi nababali eh. Firm, yan tinatawag na firm. Talagang straight yung kanyang paninindigan at kahit busalan ba ng napakalaking salapi si Atty. Rowena Guanzon, hindi po yan kaya, no? At may prinsipyo, nakahanga ka ho eh. Nagkasundo lang naman tayong mga DDS at kay Atty. Rowena Guanzon dahil alam mo naman, anti-Marcos siya, siyempre kakampi tayo sa mga anti-Marcos. At hindi naman siya talagang anti-Duterte, no? Hindi naman siya bumabanat sa mga Duterte. Dilawan siya, pero hindi naman siya bumabanat. At ang binabanatan niya talaga mga Marcos. At meron nga ngayong issue sa pagitan ni Atty. Rowena Guanzon at ni Atty. Ferdinand Topacio. Sana po maayos na po ito at magbigayan na po tayo. Kalimutan na po yung nakaraan. Ang mahalaga, nagsama-sama tayo ngayon yung present, wag na yung nakaraan, yung nakalipas. Dapat yung present na lang. Ano bang pinagkasunduan po natin ngayon? Bakit tayo ay magkakampi ngayon? Dilawan ka man or pinklawan ka noon? Dahil po kay Vice President Inday Sara Duterte. Kasi naniniwala ho ako eh. Si Vice President Inday Sara Duterte, kagaya rin yan sa kanyang ama na si Tatay Digong, na walang kulay-kulay sa kanya. Basta ikaw ay Pilipino, nagmamahal ka sa Pilipinas, galit sa mga kurakot, galit sa mga durugista, galit sa mga kriminal, magkakampi ho tayo dito. Kaya ako po nakikita ko po yung future ng ating bansa pag si Vice President Inday Sara na ang magiging presidente.
Baka ito na po yung totoong pagkakaisa. So ang kalaban na lang natin, mga komunista, talyanista, nakangiwi yung panga. Yun na lang yung kalaban natin. At ito po yung mga picture po. Baka sabihin po nila ay AI, yung sobrang daming tao na sumalubong kay Vice President Inday Sara. Yan po yung patunay. Maraming salamat po sa mga guro na patuloy na nagmamahal at sumusuporta kay Vice President Inday Sara Duterte. Mabuhay po kayo. May mga bayag po kayo. Pinapaiyak po ninyo ngayon si Angara. Ang inyong Deputy Secretary na si Angara. Alam mo, bakit ganito kagalak ang mga guro kay Vice President Inday Sara Duterte? Isa lang ang ibig sabihin yan. No, mga bubunistang tanganista, mga buwaya dyan sa Kongreso, yung pagiging Deputy Secretary ni Inday Sara Duterte ay ginampanan niya ng maayos. Dahil minahal po siya ng mga guro. Hindi naman po magkaganito yung mga guro. Kung hindi maayos si Inday Sara, pati po yung mga estudyante. Alam nila yan. Yung anak ko, kami mga magulang sa public school. Alam namin kung gaano kagaling si Vice President Inday Sara, yung Deputy Secretary siya, hands-on siya. Pero to si Angara, putang ina, nakangiwi lang ang panga. Kaya ganun lang. Kasama lang palagi kay Bongbong Marcos. Ayan po yung mga picture na baka sabihin ninyo, edit. Oh, pina-enhance ko lang kasi pre-thumbnail yan. Oh, ito pa, para, ayan po, grabe yung ngiti ng mga teacher, no? Ganda ni Vice President Inday Sara, yung teacher, nahawa ng kagandahan din eh. Paano pa kaya pag nagiging presidente ho ito, grabe lahat ng tao nakangiti. Nakita mo si Inday Sara. Alam mo yung picture ni Inday Sara dyan, mga video, mga social media, maganda na siya dyan. Pero sa personal, sobrang ganda pa. Maigaganda pa. Unlike sa iba na maganda sa picture, maganda sa video, pero sa personal swangit. Kagaya ni Rizal Antivirus. No, grabing make-up yan, kapal-kapal eh, ng Antivirus. Lalo na sila Disaba. Pero si Inday Sara sa personal, napakagandang babae talaga. Kaya makikita mo yung pag-asa nating mga Pilipino sa ngiti. Tsaka madaling napitan, kita mo naman yung selfie. Siya kumukuha ng cellphone. Swerte nga yung may-ari ng cellphone dyan eh. Noon din ako, anong pinatawag kami ni Inday Sara sa Office of the Vice President, yung cellphone ko rin. Na-selfie niya, nagamit niya. Pero ang pangit kasi ng cellphone ko, Android lang eh. hindi maganda, hindi clear masyado yung kuha. Sabi ni Inday, may iba bang cellphone dyan? Ayun, yung may mga iPhone. Android lang naman cellphone natin. Na-experience ko yan, witness ko yan, yung mga ganyan, kukunin ni Inday Sara yung cellphone. Kagaya po nito, ito pa, baka sabihin ninyong piki, mga animal kayo. Ayan, totoo pong mga selfie yan, totoo pong mga tao yan, hindi po yan mga AI. Tingnan mo si Ma'am Principal, talagang gusto nang liparin yung mga security detail na yan. At makadaw pang palad. Kita mo yung mga ngiti nila, tatamis ng mga ngiti nila. Eh kung si Bangag nakipag-selfie dyan, puta, puro nakangiwi lahat. Ayan, tangangag. Ayan po, ano mo muna tayo, babala lang, advisory lang ho tayo. Kasi meron po ngayong kumakalat na mga nagpapanggap na sa Office of the Vice President. Pakinggan po muna natin yung announcement na ito. Ang sabi, babala ho dito sa mga mapagsamantalang mga scammer, no, na gumagamit po sa opisina ni Vice President Inday Sara Duterte. Binibigyang babala natin ang publiko hinggil sa mga mapaglindang na gawain ng mga individual, no, na nagpapanggap. Bilang ako sa isang messaging platform na Signal, may sa Signal kung makatanggap man ng kahinahinalang mensahe, lalong-lalo na sa mga nagpakilala bilang ako, tandaan, huwag makipag-ugnayan, magbigay ng personal na impormasyon, at lalong-lalo na, huwag magpapadala ng pira. Ako ay hindi humingi ng anumang pabor, financial man o hindi sa publiko. Muli, pinapaalalahanan ko ang publiko na mag-ingat laban sa mga mapagsamantala at mapaglinlang at nag-iisa sa kapwa. Lalo na ngayon, may kinakaharap tayong krisis. Syukran. Marami po talaga mapagsamantala. Kasi nga, mayroong kumakalat ngayon sa social media na di umano'y si Vice President Inday Sara ay humihingi ng pera. Diyan sa Signal application, huwag po kayong maniwala. Protect Vice President Inday Sara Duterte. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Malapit na ang paghukom sa mga buhaya, anak ng kagwang Pilipinas. Duterte pa rin.